pag-uusapan natin ang voluntary surrender. Ayan. Paano nga ba, attorney, masasabing voluntary surrender yung isang suspect o isang akusado sa isang kaso? So, siyempre, dapat nakagawa ka ng krimen. So, dapat hindi ka pa actual na nahuhuli. Pangalawa, siyempre, sabi nga, voluntaryo, free will mo, kusang Kusa. loob mong sumuko. Ayan. At saka, siyempre, iyon ay sa mga otoridad, sa mga tinatawag na agents in authority. So, yan. Yan ang tatlong elemento para maturing na ang iyong surrender ay voluntary surrender ayon sa ating batas. Sa kaso nito, yung mga user ang nag-surrender. Ito ba talagang kinukulong? Ano ba talaga ang provision dito ng batas? Alam mo kasi, basta't nag-voluntary surrender ka, may epekto to eh. Kung kriminal ka at voluntary surrender ka at hinatulang ka ng huwes, ibababa ang iyong hatol, ang parusa. So, limbawa, 30 days, gagawin niyang 10 days. Ibababa niya ayon sa iyong pagsusuko at hindi ng iyong ginawa. Itong mga durugistang ito, yung mga gumagamit, sinabi i-rehabilitate. France, no? Pero yun naman talaga nasa batas. Nasa batas naman talaga na ang mga user ay hindi ikukulong, kundi iuutos na baguhin, rehabilitate sila. At pagbibigyan pa nga yan kung pangalawang beses kung sa sitwasyon talagang hinihingi ng pagkakataon. Pero kung paulit-ulit yan, yung mga durugistang yan, at let's say hindi naman talaga nare-rehabilitate, ituturing na yung mga kriminal. Diyan pumapasok yung cliche na jail the pusher, save the user. Correct. But if the user use it frequently, often, and does not Hindi na masisave yan. hindi siya nagbabago, baka hindi na ma-save, ituturing na kriminal at saka nangahahatulan. Ayan. Ito naman, halimbawa, sumuko ang akusado after 5 years. Okay. Pwede pa ba itong i-consider na voluntary surrender? Oo naman, wala namang problema yan. Sapagkat nakalagay sa ating batas, may taning ang mga paghahain ng mga criminal case. Ito yung tinatawag nating prescriptive period. Ito yung tinatawag nating statute of limitation. May isang period, let's say, 5 years, 6 years, 7 years. Kung lumampas yun, hindi mo na mapafile ang kaso. Kaya lang, nakalagay sa ating batas na ang pagbibilang ng prescriptive period ay nag-uumpisa at the moment of discovery of the crime. Alam mo naman ang mga addict, di ba? Patagong bumibili yan, humihitit yan, pati yung mga pusher, patagong nagtitinda yan. Kaya let's say, ginawa nila na year 2015 at na-discover sila year 2018 na sila ay nagtutulak. Pwede pa. Paano naman to, attorney? Ngayon may kampanya itong si incoming PNP Chief Superintendent De La Rosa na itong mga drug lords, mga pusher, kung susuko raw sila, handa niyang tanggapin. Ito ba pusher or drug lord? Medyo malaki yung kinasasangkutan ng mga ito. Lalo't kung magbibigay daw sila ng mga impormasyon, poprotektahan niya. Anong Maganda yan. mangyayari dito? Okay, sinabi niya po, protektahan niya. Meron naman tayong witness protection program ng Department of Justice. Kaya lang, para sila ma-excuse sa kanilang mga krimen dahil sa kanilang pagiging whistleblower, dapat meron tayong batas dyan. Na sinasabi, basta't ikaw ay nagsumbong at ikaw ay kasangkot sa krimen, pero nagsumbong ka, patawad ka na. Dapat may batas tayo doon. Natatandaan mo yung suhol? Meron tayong batas sa mga suhol. Sinasabi doon, basta't ikaw ay nanuhol, pero nagbago isip mo, sinumbong mo yung sinuhulan mo sa gobyerno, nag-whistleblower ka, may batas tayo doon, ikaw ay hindi paparusahan. Dapat may ganun rin sa mga drug-related crimes. So ngayon wala pa bang malinaw na isinasaad ang batas tungkol dito sa mga drug lords pusher na to? Kasi nga napakatindi ng krimen Kaya dapat talagang parusahan. Pero ang maganda nun, mabibigyan sila ng mas mababang sentensya. In short, thank you. Poprotektahan namin kayo, pero sesentensyahin pa rin kayo, mababa lang. Depende na rin yan kay Presidente Digong. Kung siya naging presidente. Tama ka. Presidential pardon. Presidential pardon, kung sabihin ni President Digong, okay, mag-squill lang kayo. At sisiguraduhin ko sa inyo, basta't na-convict na kayo, hindi lang baba ng hatol. Pag nahatulan na kayo,
ipapardon ko kayo. Pwede rin yun. Pwede rin Pwede yan, rin di ba? Grace. Oo. Marami rin naman tayong surprises from President Digong. Oo, kaya voluntary surrender na okay na yun. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.